Mga idolo, imagine mo, NBA player ka, may milyong-milyong followers, may malaking sweldo, at pangarap mo maging NBA star. Tapos isang araw, sasabihin sa'yo ng NBA, you are banned for life. Pero ang mas nakakagulat, may mga players na naban dahil sa drugs, may naban dahil sa gambling, at may isang player na hanggang ngayon ay sinusubukan bumalik sa professional basketball kahit lifetime ban na siya sa NBA. So sino-sino sila? Bakit sila naban? Ano ang nangyari sa karir nila? At higit sa lahat, nasaan na sila ngayon? Let's find out mga idolo. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kapag sinabi nating NBA, ang unang pumapasok sa isip natin ay championships, MVPs, all-stars, record-breaking performances, at milyong-milyong dolyar. Pero behind the glamour of the NBA, may mga players din na gumawa ng desisyon na tuluyang nagbago sa kanilang buhay. At ang pinakagrabe sa lahat, may mga player na tuluyang pinagbawalan ng NBA na maglaro. At hindi ito ordinaryong suspension na 10 games, 20 games o isang buong season. Ang iba sa kanila ay lifetime ban. So let's start with one of the most recent and controversial cases. Kung pag-uusapan natin ang modern NBA at lifetime ban, mahirap hindi banggitin si Jontay Porter. Dating Toronto Raptors player si Porter at naglaro rin siya para sa Memphis Grizzlies. Hindi naman siya superstar. Nakakuha siya ng NBA opportunity at naging bahagi ng league. Pero noong 2024, biglang nagbago ang lahat. Natuklasan ng NBA na involved siya sa gambling violations. Ayon sa NBA investigation, nag-share siya ng confidential information tungkol sa kanyang health status sa isang taong alam niyang sports bettor. At ang mas malala pa mga idolo, natuklasan din ng liga na nilimitahan niya ang sarili niyang partisipasyon sa laro para ma-impluwensya ng bets tungkol sa kanyang performance. May isang bettor pa na naglagay ng 80,000 wager sa isang prop bet na nag-expect ng underperform si Porter. At dahil dito, sinabi ng NBA na nilabag niya ang league's gambling rules. Result, lifetime ban. Ayon mismo sa NBA, hindi na siya pwedeng bumalik sa liga. Pero ito ang crazy part. Hindi doon nagtapos ang basketball career ni Porter. Noong 2026, nagkaroon siya ng pagkakataong maglaro ulit professionally. Ang Seattle Superhawks nag-relaunch sa United States Basketball League o USBL ay nag-sign kay Porter sa kanilang 2026 roster. So technically, ban siya sa NBA. Pero hindi ibig sabihin na automatic ban siya sa lahat ng basketball leagues. However, may malaking legal problem din siyang kinahaharap dahil nag-plead guilty siya sa federal conspiracy to commit wire fraud charge related sa gambling scandal. Kaya ang story ni Jontay Porter ay isa sa pinakamalaking cautionary tale sa modern NBA. One bad decision can literally end an NBA career. Ngayon, punta tayo sa isang player na sobrang laki sana ng potensyal, si Roy Tarpley. Kung hindi nangyari ang kanyang off-court problems, maaaring ibang-iba ang legacy niya ngayon. 7-foot forward center si Tarpley at 7th overall pick siya ng Dallas Mavericks noong 1986. At mabilis niyang ipinakita kung bakit siya highly regarded. Noong 1988, nanalo siya ng 6th Man of the Year. He was a tremendous rebounder, defender, scorer at versatile big man. Pero nagsimula ang problema sa substance abuse. At noong 1991, matapos ang multiple violation sa NBA Substance Abuse Policy, naban siya for life. Ayon sa contemporary report ng Washington Post, naging 7th player siya na lifetime ban under the league substance abuse policy matapos ang kanyang 3rd violation, kabilang ang pagtanggi sa drug test. Imagine that, you are only in your late 20s. You are an NBA level talent. You already won 6th Man of the Year. And suddenly, your NBA career is over. Pero hindi natapos doon ang basketball journey niya. Naglaro siya sa ibang leagues outside the NBA, kabilang ang professional basketball sa Europe. Pero unfortunately, hindi na niya naibalik ang dating NBA career. At noong January 9, 2015, umanaw si Roy Tarpley sa edad na 50. Kaya kapag pinag-uusapan ng NBA careers na may pinakamalaking what if, siguradong kasama si Roy Tarpley. Next in line na maaaring hindi nakilala ng younger NBA fans, si Chris Washburn.
Washburn was the third overall pick in the 1986 NBA draft. Yes, third overall pick mga idolo. Meaning, before he even entered the NBA, mataas na ang expectation sa kanya. Pero hindi naging mahaba ang karir niya. Nagkaroon siya ng repeated violations under the NBA Substance Abuse Program. Noong 1989, matapos ang kanyang third violation, siya ay naban for life from the NBA. At dito mo makikita kung gaano kaseryoso ang NBA noong panahon na iyon sa drug policy. Hindi lang suspension, hindi lang fine, lifetime ban. At ang mas heartbreaking, napakaaga pa ng karir niya. Hindi man lang niya naabot ang potential na inaasahan sa kanya noong siya ay third overall pick. Pagkatapos ng NBA, napunta ang focus niya sa rehabilitation at pag-aayos ng kanyang buhay. At mahalagang tandaan na ang story niya ay hindi lang tungkol sa pagkakamali. It's also about how one bad period in someone's life can completely change the direction of a promising career. Now let's talk about one of the most talented players na naapektuhan ng NBA ban, Michael Ray Richardson. Kung hindi niyo siya kilala mga idolo, you might be surprised by this. He was a four-time NBA All-Star. Yes, four-time All-Star. He was also one of the league's elite defensive guard and led the NBA in steals 3 times. Pero noong 1980s, naging malaking problema sa NBA ang substance abuse. Si Richardson ay naban sa NBA noong 1986 dahil sa repeated cocaine use at lifetime ban ang punishment sa kanya. Pero may twist. Eventually, nalip ang lifetime ban niya. However, hindi na siya nakabalik sa NBA. Instead, nagpatuloy siya sa basketball sa ibang leagues. Naglaro siya sa CBA at Europe. At eventually, naging coach din. At dito naging inspiring ang story niya. Hindi natapos ang buhay niya dahil sa NBA ban. Nagkaroon siya ng second chapter bilang basketball coach at mentor. Nag-coach siya sa iba't ibang professional leagues at nakakuha pa ng championships. Unfortunately, pumanaw si Richardson noong November 2025 sa edad na 70 matapos ma-diagnose ng prostate cancer. Pero ang legacy niya ay hindi lang tungkol sa kanyang ban. It's also about redemption. From NBA All-Star to lifetime ban to international player to championship coach. That's one of the biggest comebacks in terms of life after basketball. Another forgotten NBA talent is John Drew. At kung stats lang ang pag-uusapan, makikita mo kung gaano siya kagaling. Drew was a 2-time NBA All-Star and averaged over 20 points per game for his NBA career. Pero gaya ng ibang players, noong cocaine era ng NBA, naging malaking problema rin sa kanyang career ang substance abuse. Eventually, nawala siya sa NBA matapos ang drug-related issues at hindi na niya naibalik ang kanyang dating career. At ito ang sad part. A player who once looked like a legitimate NBA star ended up remembered more for what went wrong kaysa sa kung gaano siya kagaling. John Drew passed away in 2022 at the age of 67 after battling bone cancer. At ngayon, let's go way back. Isa sa pinakaunang major gambling scandals sa NBA history ay connected kay Jack Molinas. Noong 1950s, si Molinas ay isang talented young player. Pero after only 32 NBA games, naban siya dahil sa gambling. And this wasn't just about casually betting on games. His case became connected to a much larger point-shaving scandal. He was only around 22 years old when his NBA career was essentially destroyed. And this is important because it shows something that the NBA has been extremely serious about for decades. The integrity of the game. Kahit gaano ka kagaling na player, kapag may involvement ka sa manipulating games or gambling on basketball, maaaring matapos ang karir mo. At si Molinas, hindi na siya nakabalik sa NBA. His life after basketball became heavily connected to criminal activity and legal problems, and he was eventually killed in 1975 at just 43 years old. His story became one of the darkest chapters in early professional basketball. So ano nga ba ang common denominator nito mga idolo? Kung mapapansin ninyo, iba-iba ang dahilan kung bakit nawala ang careers ng mga players na ito. May substance abuse, may gambling, may point shaving, may violation sa league rules. Pero pare-pareho ang ending. Nawala sa kanila ang opportunity
na pangarap ng milyong-milyong basketball players. Imagine waking up every day knowing that you once had an NBA contract. You played against legends. You had millions people watching you, and then suddenly, you can play in the NBA anymore. That's why these stories are more than just scandal. They are reminders that talent alone isn't enough. You can have the skills, you can have the athleticism, you can have the contract, you can even become an all-star. But if you make decisions that destroy the trust of the league, teammates, fans, and organization, everything can disappear. Kaya mga idolo sa NBA, hindi lang talent ang kailangan para magtagal. Kailangan mo rin ng disiplina, responsibilidad, at tamang desisyon. Because sometimes, one mistake can cost you an entire career. At sa lahat ng players na napag-usapan natin today, sino ang tingin ninyo ang may pinakamalaking what-if career? Roy Tarpley, Chris Washburn, Michael Ray Richardson, John Drew, Jack Molinas, o si John Tay Porter? Comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng NBA stories, don't forget to like this video, subscribe to the channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating basketball stories. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.